Mga kaibigan, happy Sabbath day po sa ating lahat. Isang magandang hapon ho sa lahat. It's around 2:56 PM in my watch. Malakas pong ulan dito mga kaibigan. No, malakas po ulan dito. Galing pa ho tayo sa church na kung saan ay babalik ho tayo, kaya nakabihis na tayo ng ganito. At saka hindi na tayo makapunta sapagkat ho ay masyadong malakas ho ang ulan at saka first time po ngayong umulan mga kaibigan. I'm very sorry ho mga kaibigan sapagkat it's very slow in connection. So, low connection ho dito. Once again mga kaibigan, very good afternoon. Happy Sabbath day to all the people, members especially. So, once again mga kaibigan, good afternoon. I'm very happy Sabbath day everyone, especially to all the members of the SDA Church or the Seventh-day Adventist Church around the world, for almost 27 million people. Especially mga kaibigan, to all the members of the SDA Church for almost 27 million people around the world. No, thank you so much for the sacred Sabbath day sa ating lahat, especially here in the Philippines. So thank you so much also to Honorable Judge sa Jimmy Bustilio Boco. Yeah, good afternoon. Hindi kami makapunta dyan kasi sapagat malakas ho ang buhos ng ulan dito mga kaibigan sa araw na pag mga So, there is a rain showering ho dito mga kaibigan, nangyayari ho dito sa atin. Sapagkat medyo malakas ho ang buhusan ng ulan dito. At saka, pupunta sana tayo, babalik tayo sa church for this afternoon. Siguro hindi tayo makapunta or antayin natin na humupa ho ang ulan na ito. Kasi sinisipon ho tayo. Kaya sinisipon ho tayo mga kaibigan, si Mrs. rin na may lagnat. No? Pero kahit ganun ho tayo, ipumunta pa rin tayo for pagsamba po ng matiwasay para sa utos ng Panginoon. At ngayong araw na ito, habang tayo po'y dito mga kaibigan, nag-aantay na humupa po ang ulan na ito, ay mayroon lang tayong sasagutin. So, mahina talaga yung signal mga kaibigan. Bakit na smart? Ano bang nangyayari? Kasi data lang ho yung gamit natin mga kaibigan. We have a questions here na kailangan natin sagutin. Ito po, it's all about biblical. No? In the first, mga kaibigan, once again, mga kaibigan, paputol-putol ho kasi naka-live ho tayo. Kasi ayaw ko nang kasi kung i-video natin to, low storage na rin yung cellphone natin, hindi pa na-transfer yung mga picture at mga kunting video ho dito. Ito na lang po yon mga kaibigan, we have a lot of questions here that we need to be answered. Kasi ito po ay tanong nila, at saka kailangan natin ng sagot. Once again, so, pabalik-balik naman, masyadong mawawala tayo sa topic nito mga kaibigan. Sapagkat po ito po ay importanteng tanong to, no? So, mga kaibigan, I respect all the religions around the world. Not only to my religions, I respect you all. But we need to look into reading for the Bible, that if we are readers of the Bible, that we are considered as the advance of the all science discovery. Mind you, a biblical wisdom of a certain persons, it's delivered as advance of all studies in science. Kaya, ang mga katanungang ito, mga kaibigan, dadalhin ko ho kayo dito. Kasi importante ho ito, kaya ni-research ko ito ng matagal bago ko po sasagutin yung tanong ninyo. Binasa ko ho ito, at the same time,
humihingi ho tayo ng kaalaman po sa may. So mga kaibigan, matagal ng mga tanong to at matagal ko na ring pinagmamasid ito bago ko po sagutin. Kasi I am not theology or enrolling in theology mga kaibigan or anything. I am not pastor, I am not expert here to be pretend, no? Hindi ako mag-pretend dito. Lahat ng mga katanungan ninyo, no, medyo matatagal-tagal ito sapagkat ho, mahaba ho ito mga kaibigan. Pero ito na lang ang sasagutin ko kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. Ano ba ang unang tanong? Ano ba ang unang gagawin pag tayo'y sasamba? Ano bang insaktong gagawin? You know mga kaibigan, lahat ho tayo nagkakamali dito. No? Lahat ho tayo nagkakamali dito. Malalaman ninyo mamaya. At totoo ba na si Adan tatlo lang at saka si Eve tatlo lang mga anak nila? At ito rin malalaman nyo maya-maya lang. At totoo ba si Delilah ang pumutol sa buhok ni Samson? At totoo ba na yung bato ang at totoo ba mga kaibigan na yung bato ang nakapatay kay Goliath? Yan po ang may karamihang tanong sa kanila. So una natin sagutin dito si Adan at saka si Eva. 'Di ba malalaman natin, especially mababasa natin yan. Una natin sagutin dito mga kaibigan, totoo ba tatlo lang anak ni Adan at saka ni Eva? Biblia po ang magsagot niyan. Si Adan po ay nabubuhay po ng 830 years, I think. Hindi po ako masyadong talino dito, mga kaibigan. At sinasabi dito, kasi no, di ba? So una natin sagutin dito yung kay Adan at saka kay Eva. Di ba very popular, tatlo lang ho yung anak nila. But Adan is nabubuhay siya na sa loob ng 830 years. At sinasabi dito sa Genesis chapter 5 verse 4, nagkakaanak matapos sila nagkakaanak kay Seth. Nabubuhay pa si Adan ng 830 years na taon. At nagkakaroon ng anak na lalaki at anak na mga babae. So meaning marami pang may mga kapatid pala. Kaya pala mga kaibigan, may mga anak pa silang mga lalaki at babae. According sa chapter 5 verse 4 ng Genesis or Genesis mga kaibigan. Pagkatapos nilang nanganak kay Seth, which is kapatid ni Cain at ni Abel, kasi si Abel pinatay ni Cain, at nagkakaanak sila kay Seth. Pagkatapos niyan, nagkakaanak pa si Adan at saka si Eva ng mga lalaki at yon mga kaibigan ang diretsahang sagot natin sa diretsahang tanong naman nila. Sa pangalawa naman, ito po'y sasagutin natin, totoo ba na napatay ni David si Goliath sa bato? Ito po, totoo ba na napatay ni David si Goliath sa bato? Ito po yung tanong nila. At ito rin ang isasagot ko. In the 1 Samuel chapter 17 verse 51, ang sabi ho dito, hindi napatumba lang ni David si Goliath sa pamagitan ng bato. Kipintik mo niya, di ba? And then, pumunta si David, malapit kay, nilapitan niya talaga si Goliath at binunot ang espada ni Goliath. Yan ang totoo mga kaibigan, no? Napatumba lang ni David si Goliath sa pamagitan ng bato, pero hindi na patay siya. Pinugutan ng ulo ni David sa pamagitan ng espada ni Goliath. In the first, yan mga kaibigan, napay taligsik. So yan po ang aking sagot in 1 Samuel chapter 17 verse 51. Hindi ho napatay ni David si Goliath sa pamagitan ng bato, napatumba niya. Kaya nilapitan niya, binunot yung espada ni Goliath at pinugutan niya ng ulo. Yan ho ang totoo, Biblia pong magsasabi niyan. At saka ito naman si Delilah, totoo ba na si Delilah yung pumutol sa buhok ni Samson? Yan mga kaibigan. At dito naman tayo sa
pangatlo, kasi 4 lang na sasagutin natin ngayon. No? At ito naman po mga kaibigan, Biblia rin na magsasabi in Judges chapter 16 verse 19. Totoo ba na yan o mga kaibigan in Judges chapter 16 verse 19. Totoo ba daw na pinutol ni Delilah ang buhok ni Samson? Yung 7 kasintipidan, yung nasa kalakasan ni Samson? Hindi Biblia po magsasabi. Yan mga kaibigan, no? Judges chapter 16 verse 19. Na tumawag ho si Delilah ng isang tao para pumutol sa buhok ni Samson. Kayo na lang. Yan o mga kaibigan, tayo na lang po yung mag-scan, tayo na lang po ang magbabasa niyan because I am not pastor here. I am not theology. So, Judges chapter 16 verse 19, nagsasabi po dyan na tumawag po si Delilah ng isang tao para. At dito naman tayo mga kaibigan, babasahin na lang ninyo yan. Tumawag si Delilah ng isang tao para pumutol sa buhok ni Samson. At saka ito naman, ano bang insaktong gagawin sa panalangin base ho sa Biblia? Ito po, may 5 po dito mga kaibigan. In the Exodus chapter 3 verse 5, pag pumasok ho tayo mga kaibigan sa bahay-sambahan dito sa Exodus chapter 3 verse 5, dapat nakahubad ho tayo ng mga sapatos. Kaya kanina sinabi ko, ito po yung violation. Pangalawang gagawin ho natin mga kaibigan, pumunta ho tayo sa may hugasanan. Wash our hands, no? Hugasan yung kamay natin at saka paa. Pagkatapos niyan, pangatlo, habang tayo po'y nakatayo, pagkatapos na, yan mga kaibigan, wash our hands and feet, no? Hugasan yung kamay at saka paa natin. Ito po'y mababasa sa Exodus chapter 40 verse 31 to 32. O, yan po. Kayo na lang po yung magbabasa kung hindi ninyo masyadong maiintindihan. At pagkatapos tumayo, manalangin, no? Ito po'y mababasa doon sa Mark chapter 11 verse. Yan o mga kaibigan, ito po'y mababasa sa Mark 11 verse 25. Nakatayo at manalangin ho tayo. At pagkatapos mag-kneel down tayo, lumuhod at manalangin. Pagkatapos niyan mga kaibigan, lumuhod at manalangin at mababasa po ito doon sa Luke chapter 22 verse 41. At saka magpapatira pa. Prostrate. Yan ho mga kaibigan, ito po'y mababasa doon sa Mateo chapter 26 verse 39. Yan ho mga kaibigan, yung tinatawag na magpapatira pa ho tayo. Yan po ang 5 gagawin sa insaktong pagsamba. Yan ho mga kaibigan, kayo na lang po yung magsasabi kung totoo ba ito o hindi at babasahin ninyo yung mga verse na binabanggit ko ho dito. Especially, yung tanong na insaktong gagawin. Mateo chapter 26 verse 39, magpapatira pa ho tayo. Yung 5 na yan, kayo nang mag-scan doon sa Biblia at basahin ninyo yan kung totoo ba. Yan ho mga kaibigan, yung 5 na yan, kayo na pong bahala magbasa doon at magsasabi, totoo pala ito. No, scan it the Bible. Kasi yung yan ho mga kaibigan, yan lang po ang aking kakaunting kakaalaman no dito na kung saan yung 5 po, yung mga tanong sa insakto, yan po ang sundin kung gusto ho natin. Yan po mga kaibigan, kaya sinasabi ko nagkakaroon tayo ng violation dito. Yung tanong na insaktong gagawin sa pagsamba